sa mga nangyari na nakakagulat sa taong 2020. Sorry, 300 plus deaths so far. Right. With the disturbing milestone in this coronavirus pandemic, the death toll in this country surpassed 20,000. 2,000 lives lost in the last 24 hours. America's deadliest day yet. 783 deaths in New York alone. This latest surge pushing the U.S. total beyond hard-hit Italy after only overtaking Spain. Now the deadliest nation in COVID-19 fatalities. Sometimes I live under the moon. I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. But I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday online, modular ang mga leksyon na binigay sa radyo at telebisyon ang tuwan. wow! Pasensya na po kayo. Hindi po ako makakapasok sa online class natin. Wala po kasi kaming internet sa bahay. Sa totoo lang, wala rin po kaming bahay. Mahupahan lang po kami. Noong nag-lockdown po kasi, nawalan kami ng pambayad. Pero hindi po sila makaintindi. Wala rin po akong cellphone, ma'am. Ang meron lang po ako ay yung mga librong pinauwi niyo sa amin. Nasa anong pakilan na po kayo? Ma'am, sasagutan ko na lang po lahat para lang sigurado ako na hindi makuhuli. Hindi na po magre-resist kasi wala rin namang pagpili.
Jose de la Cruz. 18 taon lang. Isang Chinese sa sobrang proseso, hindi ko pinabang sa proseso. Dahil sa buhay na pinakamas tapos, sa isang buhay na pinagkakilapos. Ang ng pamilya na manginang malapit ang binay ng kapitbahay nilang pulis. Kasalanan mo raw kapag namatay ka na mahirap, pero mas kasalanan siguro kapag kaya mo naman pero hindi mo pa rin piniling tumulong sa mga mahihirap. Mas mahirap mamatay ng tila kaysa pikit. At sa iyong lumalaban hanggang ngayon, salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi man alam ng iba yung mga sarili mong pagsubok, nakikita naman ng Diyos ang iyong puso. Ikaw, alalahanin mo na hindi ka lang basta lumalaban. Nagtatanim ka rin ngayon ng kwento ng katapangan na bukas pwedeng anihin ng kabataan Pilipinas. Kaya natin to, Pilipino tayo.